ka po sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita sa Jesus sa mga tao, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, "Mapalad ang babaeng nagdala sa inyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo." Ngunit sumagot siya, "Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado ng ika-27 linggo sa karaniwang panahon. Atin pong balikan ang mga mensahe na iniwan sa atin at nawa patuloy natin na mapagnilayan ang mga sinabi sa atin ni Jesus sa mga pahayag mula sa mabuting balita. Noong Lunes, sinimulan natin ang ating pagninilay sa isang tanong ng isang eskriba kung paano ba magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ito'y kinuwento niya ang pagtulong ng isang Samaritano doon sa isang ninakawan at halos iwan ng patay. At ito'y patungkol sa pakikipagkapwa. So, hindi lang dapat naiiwan sa kaalaman natin, sa utak, kung ano yung alam natin, kundi kung paano din natin isinasabuhay yung atin pong naririnig. Kaya sabi ni Jesus, umayo ka at gayon din ang gawin mo. Nung Martes naman ay sa kanyang pagdalaw sa tahanan ni na Marta, Maria at Lazaro, kung kailan si Marta ay talagang aligagang-aligaga at kanyang pinakuusapan sa Jesus na utusan si Maria na tumulong sa kanya. Kung kaya't sabi ni Jesus, Marta, Marta, masyado kang naliligalig at abalang-abala sa mga maraming bagay. Yung ginawa ni Maria ay higit na mahalaga. Yung siya ay nakikinig sa mga kwento at aral ni Jesus. Nung Miyerkules naman, lumapit ang mga alagad ni Jesus sa kanya at humiling. Ang sabi ng mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin. So, kumbaga, hindi tayo pwedeng trabaho ng trabaho, kilos ng kilos. Kailangan natin maglaan ng panahon, kapiling sa Jesus, at dito matuturuan tayo kung paano manalangin. At noong Huwebes, sa pagpapatuloy din, ang paalala ni Jesus sa atin, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong at kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sa pagdarasal, huwag mong titigilan. Pwede mong kulit-kulitin ang Diyos, pero kailangan din bukas tayo sa kaisipan ng Diyos na kung ito ay para sa atin, ibibigay niya. Kung hindi ito makakabuti para sa atin, tanggapin natin yon na hindi ito ibibigay ng Diyos. At kahapon, Biyernes, ang paalala ni Jesus dahil sa patuloy na paninira, sa patuloy na pangbabas kay Jesus ng ilang mga tao dahil sinasabi nilang galing kay Beelzebul ang kanyang kapangyarihan. Pero sabi niya, ang hindi panig sa akin ay laban sa akin at nagkakalat ang hindi tumutulong sa ating mag-ipon. At ngayon po, Sabado, sabi ni Jesus, higit na mapalad
ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Pwede natin mapagnilayan, no? Hindi lang tayo hindi natin pwedeng ipagmalaki ang ating pong mga ginagawa. Hindi rin natin pwedeng ipagmalaki yung affiliation natin. Naglilingkod ako sa simbahan, active ako, araw-araw kong nagsisimba, tumutulong ako. Hindi yun dapat na mauwi sa pagmamalaki o pagyayabang. Hindi ito paramihan ng ating ginagawa. Kundi ang sabi nga ni Jesus, ang basihan at ang sukatan ng pagiging mapalad o maswerte ay kung tayo ba ay nakikinig at tumutupad ng salita ng Diyos. Yun ang itinuturing ni Jesus na mapalad. Kaya si Maria, bagamat pinupuri ng ibang tao o ng maraming tao dahil nga kay Jesus. Sikat si Jesus, magaling si Jesus, matalino, may kapangyarihan, kaya ang sinasabi ng swerte naman ni Maria ang nagluwal sa iyo. Pero hindi siya maswerte dahil siya ay ina ni Jesus. Maswerte siya lalo tigit dahil marunong siyang makinig at tinutupad niya ang mga salita na ibinigay sa kanya sa simula pa nang ipahayag ng anghel ang mensahe ng Panginoon na siya ay magiging ina ng anak ng Diyos. Kaya suriin natin ang mabuti. No? Hindi sinasabing huminto tayo sa pagtuklas ng mga galing natin, i-develop pa natin yung ating mga talento, yung career, pwede ka pang mag-improve. Hindi po yun masama at hindi yun ipinagbabawal. Pero suriin din natin ng mabuti kung sa ating bang pagtatagumpay ay nakaakibat ito ayon sa mga salita na ibinibigay at natututunan natin sa bawat pagdalo natin sa misa. Yun ang mabibilang at masasabing mapalad sa mata ng Diyos. Amen?